Update mo na nga tayo sa mundo ng basketball sa ating Gilas Pilipinas. Eto nga kay Soto, inirereklamo na sa Japan B-League dahil sa lakas ng pangangatawan para na raw pader at nagrereklamo na rin ng mga kapwa niya. Import, samantalang bad news, QMB tinamaan pa ng injury. At eto nga another Gilas prospect na naman ang ating pag-uusapan, sino kaya ito? Ngunit bago tayo magpatuloy, pakipindot naman ang like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa susunod kong i-upload. Kung dati nga ay tinatawag na panungkit itong si Kai Soto dahil matangkad, balingkinitan at payat talaga ang kahan ng pangangatawan at nagsimula nga siya noon sa Japan B-League na payat talaga itong ating kababayang si Kai Soto. At marami nga ang nagsasabi na mahina daw sa depensa at tinutulak-tulak lamang. Ngunit sa tinagal-tagal niya nga dito sa Japan B-League ay unti-unti nang nag-improve ang ating kababayan at nagpalaki na ng pangangatawan. Dito nga makikita natin na malaki na ang kaha ni Kai Soto. At ayon nga sa latest na report ay nirereklamo na nga itong si Kai Soto ng kapwa niya mga import dahil sumasakit na ang kanilang katawan. At ibinalita na rin yan ni Tattoo Sports, full credit sa iyo boss dahil napakalaki na nga daw ng improvement ni Kai Soto at napakalakas na ng pangangatawan at nagrereklamo na nga daw ang kapwa niya import dahil sumasakit na ang katawan nila sa lakas ni Kai Soto. Ibang iba na talaga ang level ngayon ni Kai Soto at masasabi nating pwede na talaga siyang makipagsabayan sa NBA kung papalarin niya o kung susubukan niyang muling pumasok sa NBA. Ay pwede na yung mga ganitong pangangatawan na kayang-kaya nang makipagkalabawan pagdating sa ilalim. Kitang-kita nyo naman yung mga import ay umaaray na sa lakas ng katawan ni Kai Soto dahil nagkalaman na, nagkamuscle na at kayang-kaya nang makipagsabayan. At kahit nga itong si Bobby Ray Parks na ating kababayan at kapwa niya Asian imports ay nakatikim ng lakas ng pangangatawan ni Kai Soto, dito nga makikita natin nakikipagbalyahan siya sa ilalim dito kay Kai Soto at tinulak lamang siya at wala ngang magawa itong si Bobby Ray Parks sa laki at sa lakas ng pangangatawan ni Kai Soto. Well, hindi naman personalan yan, talaga namang pisikalan lang talaga sa basketball at kailangan talagang gawin yan ni Kai Soto dahil nakikipag-agawan siya sa pwesto sa ilalim. At sana nga ay magamit ni Kai Soto ang kanyang pangangatawan sa paparating na mga laban ng Gilas Pilipinas. Sana makapaglaro siya sa third window sa ating Gilas Pilipinas dahil makakaharap natin muli ang New Zealand at gayon na rin ang Australia. At sana nga rin ay makapaglaro ang ating kababayan sa Asian Games dahil kailangan natin ang bagong lakas at puwersa ni Kai Soto. Samantalang eto nga bad news, na injury pa ang isa sa inaasahang sentro ng Gilas Pilipinas at naglalaro din sa Japan B-League. Ito nga ang si QMB at ay na rin yan sa report ni Players Hood. Full credit sa iyo boss. Ang sabi nga dito, ang kanyang mother team na Chiba Jets ay sinabi ngang nagkaroon ng injury itong si Quentin Millora Brown at ito nga ang tinatawag na sciatica. Mukhang ang tama nito ay sa may likod. Ang sabi pa nga dito, ang tinatamaan daw ang back hip, ang lower back at ang mga binti. Yan nga daw yung mga tama ng injury na tinatawag na sciatica. At ang recovery time daw nito upang tuluyang gumaling ay 4 to 6 week. Minsan pa daw inaabot pa ng 1 taon, wag naman sana kay QMB. Panalangin na lang natin na gumaling kaagad itong si QMB at makapaglaro na sa kanyang kupunan sa Japan B-League at magamit muli sa paparating na third window sa July sa Gilas Pilipinas dahil kailangan natin ang presensya ni QMB dahil kulang na kulang tayo sa sentro. Sana silang dalawa ni Kai Soto ay muling makapaglaro sa ating Gilas Pilipinas. Samantalang update din tayo sa Southeast Asia Basketball Association o eto nga yung SIABA dahil ayon nga sa kanilang inilabas na report, ang FIBA Under 18 Women's Asia Cup na gaganapin sa June 2 hanggang 6 ang napili nga nilang venue. Good news sa Bacolod City, dito nga sa Pilipinas mangyayari ang FIBA Asia Cup
Under 18 si Yaba qualifiers, kaya naman yung mga taga-Bacolod dyan, yung mga mahilig manood ng basketball, suportahan natin ang atin Women's Gilas Pilipinas sa June. At eto nga, another Gilas Pilipinas prospect na naman sa katauhan ni Daniel Johnson na may height na 6'3", at ayon nga sa report ay nilalakad na ang kanyang Philippine passport upang maging ganap na local player sa Gilas Pilipinas. Naglaro na rin ito sa NBTC sa Phil Nation Select Team USA at napakagaling talaga nito at masasabi nating pwedeng-pwede sa Gilas Pilipinas at willing maglaro para sa bayan at tignan natin ang kanyang highlights.